Magandang araw mga ka-Inside the Story PH. Ngayong episode, tatalakayin natin ang mga pinakakilalang kriminal sa kasaysayan. Mula sa lansangan ng Maynila hanggang sa mga kartel ng Latin America, bawat kwento ay puno ng misteryo, kasamaan at aral. Sino nga ba sila? Bakit sila sumikat? At ano ang mga aral na iniwan nila sa atin? Sa dokumentaryong ito ng Inside the Story PH, kilalanin natin si Baby Ama, ang batang nilamon ng karahasan, si Pablo Escobar, ang hari ng droga, si Ted Bundy, ang mamamatay taong nakangiti, at si El Chapo Guzman, ang hari ng lagusan at kartel. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may iisang tanong, bakit patuloy na umiiral ang kasamaan? Unahin natin si Nicasio Baby Ama, ang batang kilabot ng Pilipinas noong 1950s. Sa madilim na eskinita ng Maynila, isang batang palaboy ang naglalakad sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang pangalan niya, Nicasio Ama. 10 taon pa lang, natutong magnakaw ng tinapay para mabuhay. 16 na taong gulang, nahuli sa unang kaso ng pagnanakaw. At doon, sa loob ng kulungan, ipinanganak ang pangalang Baby Ama. Isang kabataang nilamon ng sistema at kalaunan naging simbolo ng kung gaano kadaling mahulog ang isang kabataan sa bisyo ng karahasan. Sa loob ng bilangguan, sumali siya sa mga gang, natutong lumaban at naging leader ng riot na nagbunsod ng kanyang pagkakakulong hanggang kamatayan. Ngunit ang kwento ni Baby Ama ay nagbukas ng tanong, paano kung ang batang nagkasala ay biktima rin ng lipunan? At pangalawa ay si Pablo Escobar, ang hari ng droga ng Colombia. Isang gabi sa Medellin, dumaan ang convoy ni Pablo Escobar. Mga mamahaling sasakyan at sa mga kalye, ang mga tao'y sumisigaw ng Viva Pablo. Para sa ilan, bayani siya, nagbibigay ng bahay at tulong. Para sa iba, halimaw siya, isang taong kayang pumatay para manatiling hari. Ang lungsod ay natakpan ng takot at ang gobyerno mismo ay natutong manginig sa kanyang pangalan. Mula sa pagiging maliit na smuggler, naging hari siya ng cocaine empire na nagpasok ng bilyon-bilyong dolyar kada taon. Ngunit ang kapangyarihang itinayo sa dugo at takot ay may katapusan. Noong 1993, bumagsak si Escobar, ay isang leksyon na walang yaman ang pwedeng tumakbo sa harap ng hustisya. Ang pangatlo ay si Ted Bundy, ang maskarang kaakit-akit sa USA. Malinis ang suot, magalang, nakangiti. Ganito makikita si Ted Bundy sa karamihan ng larawan. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakatago ang malamig na katahimikan ng isang mamamatay tao. Gamit ang charm at talino, nilapitan niya ang kanyang mga biktima. At habang nagtiwala ang mundo, unti-unti niyang ipinakita ang bangis ng isang taong walang konsensya. Si Ted Bundy ay nagdulot ng kilabot sa Amerika noong 1970s. Ngunit higit sa takot, iniwan niya ang aral. Ang kasamaan ay hindi laging mukhang masama. At ang pang-apat ay si Joaquin El Chapo Guzman, ang boss ng kartel sa Mexico. Sa isang liblib na baryo sa Sinaloa, ipinanganak ang isang batang lalaki na sanay sa hirap. Nang lumaki, ginamit niya ang talino at tapang hindi sa pag-angat, kundi sa pagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking kartel sa kasaysayan. Ang tawag sa kanya, El Chapo. Maliit sa taas, ngunit napakalaki ng impluensya. 2 beses siyang tumakas sa kulungan, daan-daang kilometro ng lagusan ang ginawa sa ilalim ng lupa at bilyon-bilyong dolyar ang kumilos sa kanyang utos. Ngunit noong 2016, natapos din ang kanyang pagtakas. Kahit gaano ka makapangyarihan, ang hustisya ay laging may paraan. Magkakaiba man ang kanilang kwento, iisa ang aral. Ang kasamaan ay nagsisimula sa maliit, sa gutom, sa kasakiman, sa kawalan ng takot sa batas. At kapag hindi na agapan, lumalaki itong parang apoy na sumusunog sa lipunan. Sa Inside the Story PH, ang bawat krimen ay hindi lang misteryo, ito ay aral. Maraming salamat sa panunood mga ka-Inside the Story PH. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-follow at mag-subscribe na rin sa YouTube channel. Dito sa Inside the Story PH, bawat kwento ay may aral at bawat misteryo ay may paliwanag. Hanggang sa susunod na kwento, paalam.